Magandang araw po mga ka-Agri-Vibes. Doon po sa mga nagbabalak na pumunta sa agricultural venture, ang isa sa pinakauna at mahalaga nating consideration ay yung ating paggagawan kung saan yung project. So, may point po na kailangan nating bumili ng property or agricultural land. Ngayon, hindi po madaling proseso ito. In fact, either maging golden investment siya kung tama ang ating pagkakabili or pwede namang bangungot siya kung medyo mali ang ating mga naging diskarte. So, ito po yung gusto natin pag-usapan today. So, tara po. So para po mas structured yung usapan natin today, pinili po namin siyang i-divide into two sections. Ang una po doon yung mga existing na mga laws o reglamento patungkol sa pagbili ng agricultural land. Kasama na doon po doon yung mga documents na kailangan nating pag-aralan. Ang pangalawa naman pong section ay yung atin naman pong requirement bilang farmer o bilang kung anong project gagawin natin sa lupa. Yung practical considerations naman. So yung first part po, mag-mention tayo ng mga existing na mga reglamento patungkol sa pagbili ng agricultural lands. Disclaimer lamang po, hindi po ako lawyer. Ang intention lamang po namin dito sa pag-mention ng mga ito ay to increase yung buyer's awareness para sa mga initial assessments natin. Nare-recognize po namin na ang bawat lupa ay may kanya-kanyang uniqueness sa sitwasyon nila. And it is always best to be guided by a lawyer. Ang isa po sa pinakamahalaga naming pwedeng i-share sa inyo na payo ay wag po tayo magmadali sa pagbili ng lupa. Wag po tayo magpapapressure kahit kanino. So, kailangan natin ng patience, Yung due diligence po kasing gagawin natin o pag-aaral natin, nagre-require siya ng medyo mahaba-habang panahon bago talaga natin siya mabili. So, kung ano man po ang magiging tips namin later, ito po ang kauna-unahan naming may papayo sa inyo na magkaroon tayo ng mahaba-habang pasensya. Isa po sa mga tip na pwede nating i-share ngayon ay yung pagiging guided sa mga national laws at saka po sa local regulations natin. Unang-una dyan, yung mga national laws natin, ito po yung ilan sa suggested namin na pwede nating i-browse to lamang. Hindi naman kailangan na expert level tayo. Kailangan lamang meron tayong mga basic na mga knowledge doon sa ating karapatan at limitasyon. Isa sa mga limitations niyan ay yung tinatawag na 5 hectare maximum holding period natin. So hanggang doon lamang po ang inaalaw ng batas na bibilhin natin. Ang isa pa po nating dapat tingnan ay kung yung bang titulo ng ating bibilhin ay under CLOA. Ito po yung tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. So doon po sa awardee ay binibigyan sila ng batas natin ng 10-year holding period. Hindi po nila pwedeng ibenta yung lupa na yon kung nandun pa sa loob ng 10 years na yon. Doon lamang po tayo pwedeng gumalaw after the 10-year period. And isa pa po, pagka po agricultural land ang ating bibilhin, ay nagre-require po ito ng dark clearance. Ito po ang extra step, hindi katulad ng ibang mga properties na bibilhin, na hindi na kailangan ng dark clearance. This one, kailangan po ng dark clearance na may mga extra step at saka may mga extra gastos na kailangan nating papaghandaan. So ang next po nating dapat tingnan, na cover din ng mga national laws natin, ay yung classification ng lupa. Ito po ay makikita naman doon sa tax declaration document na ating pag-aaralan. So dapat po ang nakalagay doon ay agricultural land. So hindi po natin pwedeng bilhin pagka ang lupa ay classified as forest land, timberland, watershed, or even river easements. Hindi po natin pwedeng bilhin yon. Kung mabili man natin siya, ay may karapatan po ang gobyerno na bawiin siya sa atin anytime. Another item na dapat nating tingnan sa bibili nating property ay ito ba ay may tenant. Under existing laws po, may mga rights ang tenant and kailangan natin itong igalang. May mga pagkakataon naman na pwedeng paalisin ng tenant, yun nga lamang sila ay entitled sa tinatawag na disturbance compensation. Kung magkano man po yung compensation na yun, ay pinag-uusapan ng mga parties involved. And yun po ay usually nababawas o idadagdag doon sa presyo ng pagbili ng lupa. Kailangan lang po nating maintindihan kung may tenant ba yung lupa or wala. And doon naman po sa mga pagtingin naman ng mga reglamento sa LGU level, kung anong ordinances ang meron pertaining sa agriculture, kailangan din po natin yung malaman. Kasi for example, ang gusto po natin gawin ay let's say livestock piggery or poultry. Yun pala, may existing ordinance doon sa LGU na yun na pinagbabawal na po yung mga ganong klaseng mga agricultural venture. So hindi po natin pwedeng gawin yung ating pwedeng gawin sa location na yun. Ang isa pa po dyan example ay bawal ba doon sa barangay o doon sa LGU na yon na tayo magpa-deep well. May mga locations po in the Philippines na may regulations against drilling na po ng mga deep well. So kailangan po natin din tingnan yon, pwede ba o hindi. So medyo critical po kasi sa ating operations kung bawal po ang mga
gusto nating gawin at bibilhin pa rin natin yung property na yon. So doon na po tayo sa portion na gusto na nating bilhin yung property. So paano natin siya gagawa ng magandang due diligence? So number one, kailangan po available dyan yung proof of ownership ng seller. So available po dapat dyan yung either OCT or Original Certificate of Title or yung TCT or yung Transfer Certificate of Title. Once available na po yun, pwede tayong kumuha ng certified true copy galing sa Registry of Deeds. Pag available na po yun, kukumpare natin yung dalawang documents na yun kung consistent po ang laman nila. Dapat po ay consistent. Pangalawa, dapat po yung pag nireview natin yung certified true copy, makikita natin sa likod nun kung may mga naka-annotate. Siya ba ay may nagkahabol? Siya ba ay may adverse claim? Siya ba ay may kaso? Or siya ba ay nakasangla? So itong mga information na to, dapat aware po tayo before po tayo mag-proceed. May iba pong mga property na ang meron lamang sila ay tax declaration. So ang tanong ay pwede ba din silang bilhin? Actually, pwede naman po, again, basta sila ay agricultural land. Mas mahaba lang po ang proseso ng pagpapatitle sa kanila, pero eventually pwede po silang bilhin. Now, whether tax declaration or may titulo, kailangan po magkasama sila available na ating titingnan. Kailangan dito makita natin yung mga resibo ng mga pinagbayarang mga amilyar or real property tax. Ang next po nating dapat din makita or magawa, no, hanggat maaari, ay deal directly with the owner. Kung nagbebenta po sa atin or for example, namatay na po yung nasa titulo, dapat po may dokumento ang mga nagbebenta sa atin ng proof na sila ang mga tagapagmana, sila ang may mga karapatan para magbenta. Kung nagbebenta naman po sa atin ay ahente through an agent po, kailangan po at the very least meron siyang authority to sell at naka-indicate sa authority na yon ano ang mga karapatan o mga authority na binigay sa kanya nung seller owner. Isang critical element din po na kailangan din yung makipag-agree dun sa seller ay yung terms ng bilihan. Yun bang presyo ay gross or net ng mga gastusin? At kung net po siya ay sino magbabayad ng mga karampatang gastusin. So mainam po na magkaroon kayo ng contract to sell na naka-indicate doon ano po yung inyong pinag-agreehan. Including other terms po, no? In terms of payment, ito ba ay spot cash, ito ba ay amortized, ito ba ay may withhold kayo for whatever reason. So kailangan po madinaw lahat ng agreements na ito in a contract to sell para po both parties ay may protection. Maraming salamat po sa panonood sa aming channel at ma-appreciate po namin kung kayo makakapag-subscribe. Salamat po. So natapos po tayo dun sa first section na dealing about yung mga legalities at saka yung mga kailangan nating gawa ng due diligence. Dadako naman po tayo dun sa section na kailangan naman nating tingnan yung practical side o yung feature ng ating bibiling lupa kung ito ba ay bagay doon sa gusto nating gawing project. Ang unang-unang dapat nating tingnan dyan ay yung accessibility. Kaya ba siyang puntahan? Meron na ba siyang existing road network? Meron ba siyang municipal road, barangay road, or even right-of-way? Kung right-of-way po siya, kailangan malinaw din po sa ating makikita mga dokumento na indeed may right-of-way nga siya, na hindi siya pwedeng saraduhan later on. Importante po na may daan tayo, no? Sabi nga nila, anong ganda, no? Kahit kaano kakaganda ang isang property, kung hindi mo naman siya kayang puntahan, baliwala din lamang po. All the more, kailangan natin ito dahil nga gagawin natin siyang farm at gagawin natin siyang negosyo. So, ang next sa priority list natin ay source of water. Kailangan po maintindihan natin o malaman natin kung meron bang source ng tubig yung property na yon. Alam naman natin na kahit anong agricultural activity ang gagawin natin, tubig po ang ikabubuhay niya. Now, kung wala man po dun sa mismong property, ay dapat may establish din natin kung meron siyang ibang source at gaano siya kalayo, no, from that source sa property natin para malaman natin yung magiging cost natin eventually para matap natin yung water source na yon. So next po natin titingnan ay yung lapat ng lupa or yung topography. Siya ba ay flat? Siya ba ay rolling? Siya ba ay sloping? Yung sloping, yun po yung tinatawag na agbang sa Tagalog. Pagka po medyo flat naman siya at saka rolling, mas madali-dali po ang land preparation natin. Medyo ang ingatan pa nga po natin sa flat ay yung mga portion na medyo lubog na baka po pag-ipunan ng tubig, kung magkataniman tayo, baka po mamatay lamang sa mga portions na yun. So kailangan natin siyang i-improve. Doon naman po sa sloping, medyo may ibang procedure naman po dyan, no? Yung tinatawag po nating SALT or pwede din po yung sinasabi nating contour farming. Next mga videos, pwede po nating i-discuss yun kung paano natin manage yung sloping na mga portions. Ano po.
Next po natin titingnan doon sa ating priority list ay yung soil type at saka po yung climate type dun sa lugar. Yun po bang soil type ng ating bibiling farm ay bagay sa gusto kong ilagay, no? Especially kung magtatanim tayo. At the same time, kung yun naman pong climate ay again bagay din po dun sa mga halaman or even hayop na gusto kong ilagay doon sa farm natin. Ito po ay critical para din magkaroon tayo ng mga stopgap measures or makonsider natin once mag-start na po tayo ng ating farm activity. So another priority po na kailangan nating makita ay yung location or proximity ng ating farm doon sa mga possible suppliers natin. Kaya ba natin silang ma-reach or vice versa, kaya ba nila tayong marating? Hindi lamang po yun, kailangan din natin makita kung gaano siya kalayo doon sa mga tinatarget natin na mga market na gusto natin pagdala ng ating mga produce. So, kailangan natin itong malaman para po pagka nagkaroon tayo ng logistics planning, makonsider po natin lahat ito kasi part po siya na magiging gastusin natin. Isa sa mga critical na priorities na kailangan natin tingnan ay yung komunidad or community in the area. Unang-una, meron ba diyang mga workforce na pwede natin pagkunan na magiging mga farm workers natin? But more importantly, yun bang community, kamusta po ang peace and order? Kailangan din po na masigurado natin na maayos po yung lugar kasi nga unang-una, that's for personal safety. No amount of opportunity worth naman risking our personal safety. Pangalawa, kung magninegosyo po tayo, syempre, mas maganda po ang potential ng ating success kung ang lugar po ay may peace and order. So sana po ay nagustuhan ninyo yung mga na-share namin ngayong hapon. Sana ay maging guide niyo sila kung kayo man ay bibili na ng property sa panahon na ito or maging guide niyo later on sa pagbili ninyo ng property. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita po tayo muli.